Bago natin pag-usapan ang solusyon sa napakalaking korupsyon na ipinakikita ni Congressman Kiko Barsaga, ay pag-usapan muna natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Hindi ito bababa sa Malacanang hanggat hindi natatapos at hindi nasosolusyonan ang korupsyon. Ang sagot po ni Congressman Kiko Barsaga, edi panghabang buhay ka na dyan. Ano po ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, ni Congressman Kiko Barsaga? At ano po ang ipinahihiwatig dito ni Pangulong Marcos Jr.? Sa akin pong palagay, no? At sa aking pangunawa, hindi talaga masusolusyonan ang korupsyon dahil ayaw itong solusyonan. Sapagkat pansin naman po ninyo, mga kaibigan, very obvious. Ang dami ng lumitaw na mga tao, mga empleyado ng DPWH. Kasama na po dito si Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez. Umakyat pa nga po kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue ng korupsyon. Pero bakit tila bumababa? Okay? Noong kalagitnaan po ng investigasyon na isinasagawa ng Independent Commission for Infrastructure, ay nagsampa na sila ng paunang kaso sa mga kontraktor, sa mga kawani ng DPWH, sa Ombudsman. Ano po ang nangyari? Ibinasura ito ng acting ombudsman na si Dante Vargas. Bakit niya ito ibinasura? Lahat ng kaso na isinampa sa ombudsman from September 5 to 17 or 13, mga kaibigan, ay inandaket. Ibig sabihin, ibinasura. Parang wala pong isinampang kaso. Ano po ang layunin nito at ano po ang dahilan? Upang mabigyan ng clearance si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sapagkat kung inyong matatandaan, ipinahayag ng spokesperson ng Supreme Court na si Attorney Ting, hindi pa maaaring maging kasama kung sakali po na ma-shortlist itong si Remulla sa Ombudsman dahil hindi pa ito clear sa Office of the Ombudsman. So dahil sa ginawang pambabasura sa mga kaso na isinampa kay Remulla ni Dante Vargas, ayun, nakalusot si Remulla at naging Ombudsman. So, eto na, ang dami na pong lumabas. No? Nagsalita na ang mga diskaya, lumabas na po si retired Marine Orly Gutesa, itinuturo ay si Martin Romualdez. Subalit, nang maging ombudsman na po itong si Remulla, agad-agad ay ipinag-utos nito na rebisahin ang SALN ng Vice Presidente. Para hindi halata, ay niluwagan nito ang kumbaga yung pagiging mahigpit sa pagrebisa o sa pagre-review ng SALN. Para nang sa gayon ay hindi halata, kunyari lahat ay pwedeng tignan kaagad ang SALN. Pero ang focus, SALN po ng Vice Presidente ang unang titignan at susuriin. At dahil na nga po ombudsman na itong si Remulla, nakapagtataka na dumalo at inimbitahan po ng Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpaunlak ito na ma-interview, maimbestigahan, marinig yung kanyang side.
at sa kanyang unang pagharap sa media, nakangiti ang gago. Nakangiti ang gago na kakaiba sa mga itsura ng mga taong iniimbestigahan. Hindi nagtatago, hindi tumatakbo, nakangiti, kalmado. Paglabas po niya doon sa ICI, ilang araw ay biglang nagpahayag ang mga Diskaya that they were not going to cooperate anymore with the Independent Commission for Infrastructure, and they are invoking their rights against self-incrimination. Ayaw na nilang magsalita dahil maaaring ang mga sasabihin nila ay magamit laban sa kanila. Ano pa? Ang ilalabas nila, nailabas na nila. Ngayon pa ba sila mananahimik matapos nilang banggitin ang involvement ni Zaldico at ni Martin Romualdez? Sa kanila i-invoke yung kanilang rights against self-incrimination? Bakit? Obviously, babalik tayo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Si Martin Romualdez ang tipo ng tao o politiko na hindi marunong at hindi sumasali sa mga pakontes dahil lahat ng kanyang mga makakalaban either hinaharas o tinatakot, binabayaran o pinapadisqualify. So, ano kaya sa tingin po ninyo? Inarbor ba niya kay Diskaya ang katotohanan? And there you go. No? Ngayon, mga kaibigan, nagsalita na si Martin Romualdez, biglang umurong ang mga Diskaya, and then the ombudsman is now discussing something with the Independent Commission for Infrastructure at pinaiimbestigahan na ang kumpanya na pagmamayari ng ama at pinsan o kamag-anak ni Senator Bongo in relation to the flood control project. Mga kaibigan, reviewin po ninyo, kailan ba naging senador si Senator Bongo? 2019 po siya naging senador. 2017, no? 2017 nang matapos ang kontrata ng kumpanya ng kanilang pamilya sa gobyerno o sa mga Diskaya. Yung agreement nila, kung meron man sila, ay 2017 nagtapos. Samantalang 2019 naging senador si Bongo. So what's the connection? 'Di ba? So they are trying to connect everything to the past administration. They are trying to blame the past administration. So inililigtas po nila. Inilalayo nila ang issue, pinatatagal po nila ang issue. Sapagkat lutas na eh. Lutas na. Mula kay Toby Tiangco, mula sa iba pang whistleblower. Diba? Alam na. Mula kay Diskaya, nakilala ang involvement ng mga empleyado, undersecretaries ng DPWH, umakyat sa 17 kongresista from the Diskaya's revelation, umakyat kay Zaldico, kay Martin Romualdez, kay Executive Secretary, and now back to whom? Back to Senator Chis Escudero, Grace po, Bongo, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva.
So paano masusolusyonan ang flood control? Gayong inililiko-liko ni Marcos ang investigasyon. Inililiko niya kapag merong natuklasan, kapag merong idinimanda, ay magtatapos ito sa ombudsman. 'Di ba? Magtatapos sa ombudsman. So mag-iimbestiga kunyari itong si Vince Dizon, gagawa ng reklamo, isasampa sa ombudsman, and then ibabasura ni ombudsman. So nasaan ang kaso? Ngayon nagpapakitang gilas itong si Vince Dizon, palibhasa, mayroong issue na ipinupukol sa kanya. And this is also related to flood control. So alam nyo yun mga tao, yung mga nag-iimbestiga sa flood control ay mga involved din sa anomalya. At umiikot lamang yung issue, umiikot lamang yung investigasyon. Ang tanong dito, mayroon ba talaga silang balak na ipakulong? O meron silang balak na i-cover up? Dahil kung meron po silang dapat ipakulong, alam na kung sino. Balikan na lamang po ninyo. Ang dami na eh. From Congressman Tiangco pa lang, alam na. From Congressman Isidro Ungab pa lang, alam na kung paano ginahasa ang budget ng bansa. Alam na kung paano nila pinondohan ang makamundong pagnanakaw na ito. Tapos kunwari mag-iimbestiga, punyeta. O, balikan ninyo. Sa laki ng budget ng Pangulo para sa kanyang Confidential and Intelligence Fund, hindi ba niya kayang gamitin yung 4.4 billion pesos para hanapin, imbestigahan, ipakulong o bitayin ang putang inang promotor ng flood control scandal na yan? Diba? Ilang bilyon ang budget ng Pangulo para sa kanyang Confidential and Intelligence Fund. Saan niya ito ginagamit? Pwede niya itong gamitin para hanapin, tugisin kung sino ang nasa likod ng napakalaking pandarambong na ito. Diba? Obviously. Sa kanya nanggaling ang proposal ng bansa para sa taong 2025. Mula 2022 hanggang 2025. Lahat ng budget, lahat ng net expenditure program na yan, na pinag-usapan, pinagdesisyonan sa Kamara at sa Senado, and then umakyat sa bicameral committee hanggang sa bumalik sa Office of the President for final signature upang maging ganap na batas. Obviously, kasabwat ang Pangulo. Kaya dahil kasabwat siya and involved siya, wala talagang malulutas. So yung kanyang pangarap na lutasin ang flood control project ay hindi mangyayari. Ito po yung relasyon sa kanyang pahayag na hindi siya bababa sa posisyon hanggat hindi nalulutas ang flood control scam na ito. Ngayon, ang solusyon sa korupsyon na ipinakikita ni Congressman Kiko Barsaga, the only solution according to the Constitution para mapababa ang Pangulo sa Malacanang is through impeachment. And
As of this moment, as of this time, impeachment against the president is very impossible. Why? Because nakatatak pa rin, epektibo pa rin, no? Gumagana pa rin ang power ng 245 congressmen who signed the impeachment complaint of the Vice President. We all aware na ang 245 na mga kongresistang ito ay nakatanggap ng tig 150 million pesos para lamang pumirma to impeach the Vice President. Aside from 150 million na ibinulgar ni Congressman Toby Tiangco, ay mayroon pang mga pangakong programa para sa kanila. Si Martin Romualdez. Ikaw ba naman makatanggap ng ganyang kalimpak-limpak ng salapi? Hindi ka pa ba matutuwa? No? Kahit matanggal ka at kahit hindi ka na tumakbo sa Kongreso sa susunod na mga eleksyon, 150 million is 150 million. That is more than enough para magtayo ka ng napakalaking negosyo. 'Di ba? So, kasama na diyan na kapag mayroong kongresista ang umamin bumaligtad, damay-damay na yan. Kaya paninindigan nila. So para mapanindigan nila yan, mananatili ang suporta, mananatili ang pagtatago nila kay Martin Romualdez. Tingnan ninyo na lamang yung flood control project sa La Union. Yung flood control, yung road rehabilitation na ginawang ayuda sa Quezon. Sino-sino yung mga tao doon? Yung mga involved dyan, Ortega, JJ Suarez, at yung isang kongresista na mayroong family-owned business din na nakakubra ng 2+ billion pesos sa DPWH. Sino yun? Si Congressman Rog Gutierrez. Ngayon, sino yung maiingay? Pansinin nyo yung mga maiingay laban kay Duterte, laban kay Sara, mga butanding ang katawan, mga drum ang katawan. Dahil nilulunok na yata nila yung pera sa kanilang mga tiyan. Pati nga mukha tumaba. 'Di ba? So eto na nga. Hawak ng punyetang magnanakaw na ito ang Kongreso. So magsasampa ka ba ng impeachment? Gayong alam mong suntok sa buwan ang pag-akyat ng impeachment sa Senado. Suntok sa buwan. Waste of time and effort. Kahit ako na private citizen, maaaring mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr. Pero dahil hawak nila ang Kongreso kung saan nag-uumpisa ang impeachment, ito ay mababaliwala. Obviously yan. Obvious yan. So eto na. Ang tanging solution na nakikita dito ni Congressman Kiko Barsaga is people power. Pero mahirap. Pero ito po yung the best solution for now. This is the best solution as of this moment. People power. Fight against corruption and call to resign the president. However, mahirap din po at mabigat din ang solusyon na ito. Bakit?
It's because of the involvement of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police sa anomalya o sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mayroong 15 billion pesos ang tinawag na Military Ghost Project. Siyempre, imposible yan na walang alam si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Imposible yan na wala siyang alam sa 15 billion pesos. Meron pa ngang lumabas na balita tungkol sa Browner Condominium sa BGC. Di umano ay pag-aari ni Browner. Diba? Aside from that, ang Philippine National Police, panoorin ninyo yung investigasyon kung saan ay umabot na po sa trilyon ang pera na napupunta sa PNP. At ito ay mula pa noong 2022 hanggang sa kasalukuyan. And the latest was, ayon kay DILG Secretary, o diba, umaamin na mismo, lantarang pag-amin. Pero bakit ang dami pa ring tanga? So inamin ni DILG Secretary John Vic Remulla na nag-insert ng 500 million pesos si Saldico sa confidential fund ng PNP. Diba? Si Saldico ang itinuturo na nag-insert ng 500 million. Nagmalinis pa nga itong si John Vic. Sabi niya, isinoli daw. Intact naman daw. Okay naman daw. Hindi naman daw nagastos. Nandun pa rin naman daw. Ano yun? Pampalubag loob para kunyari, ito, na-hold namin. Ito, napigilan namin. Wag nga ako. Para lang paniwalain ninyo yung mga tanga-tangang anti-Duterte na yan. Kunyari, magmamagaling kayo at napigilan ninyo. Diba? So, see the connection. Sino ngayon yung idedemanda? Sino ngayon yung papababain mo sa posisyon gayong hawak po ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Armed Forces of the Philippines at PNP sa leeg? Ikaw ba naman mapondohan eh? Mag-aaklas ka ba? So, ano yung solusyon? Wala, di ba? People power lang. Pero dahil kahit people power, mahirap eh. Dahil, Diyos ko po, magkano ba ang pera? Obviously, yan po yung solusyon. Ngayon, ang sabi ng ilan sa mga residente ng Forbes Park na nagambala during the rally noong October 12 brother, ay idedemanda nila si Kiko Barsaga. Seryoso ba kayo dyan? Seryoso ba kayo dyan? Hindi nyo ba nakikita? Si Kiko Barsaga is just a representative of many Filipino people na sumisigaw, natigilan na, tuldukan na, ikulong na ang mga tao sa likod ng malaking pandarambong na ito. Congressman Kiko Barsaga is just a representative. Ang pagpapakulong sa kanya ay hindi po pagtigil ng pagsigaw ng alam niyo yun? Pagsigaw po ng katarungan. Ipakulong nyo man si Kiko Barsaga, ang milyong-milyong mga Pilipino na galit na sa korupsyon
sumisigaw ng buwagin na, sumisigaw ng isang katarungan. Hindi ninyo mapipigilan yan. So, gaya po nung nangyari sa Nepal, kung inyong mapapanood, sa sobrang galit ng mga tao, winasak na pati ang mga negosyo, pati yung mga buildings doon na talaga namang hindi basta-basta. And I'm pretty sure yung mga tao dyan sa Forbes Park ay hindi basta-basta. May mga negosyo yan. May mga negosyo silang kailangang protektahan, bantayan. Dalawa lang yan eh. Kinakampihan nila si Martin Romualdez at Saldico dahil maaaring hindi sila nagbabayad ng tax sa gobyerno. At dahil hindi sila nagbabayad ng tax sa gobyerno, kailangan nilang suportahan ng mga crocodile. Kasi kapag hindi, panigurado, sure, hindi yan nagbabayad ng tama sa gobyerno. Okay? Imposible yan. Imposible yan. Kasi kung totoong mga negosyante yang nandyan sa Forbes Park, sisigaw yan. Yan ay sisigaw kasama ng milyong-milyong Pilipino na bumaba na sa pwesto si Marcos Jr. Bumaba na sa posisyon si Marcos Jr. at ipakulong si Martin Romualdez at Saldico dahil nadadamay sila. Nagagambala ang kanilang katahimikan. Yan ang dapat na mindset ng mga totoong negosyante, totoong mayaman at patas lumaban sa bayan. Yan yung mga totoong Pilipino na nasa Forbes Park. Pero kung ang mayamang na nasa Forbes Park ay kumakampi sa mga corrupt officials kagaya ni Martin Romualdez at Saldico, kapag kinampihan nila yan, that means to say, mayroon silang itinatagong baho. No? Mayroon silang itinatagong baho. Kaya ang pagsigaw at pagsasabi na idedemanda si Kiko Barsaga ay isang malaking katotohanan na sila po ay protektado. Sila po ay nagtutulungan. Nagkakaisa po ang mga demonyo. Diba? Nagkakaisa po ang mga demonyo. So mga kaibigan, kung naintindihan o nagets po ninyo ang aking nais ipahiwatig, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo na tuldukan na ang korupsyon na ito sa pamamagitan ng pagsigaw na mag-resign na ang Pangulo. Tuldukan na ang kanyang makamundong pag-iisip. Unless hindi kayo marunong tumingin, wala kayong nakikita. Kaya magkaisa tayo mga kaibigan na ipahayag ang ating nararamdaman sa pamamagitan ng pagkokomento sa video na ito. Don't forget to like, subscribe, and share this video.